Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Dapat nating maunawaan kung saan nakatayo ang ating pananampalataya. Hindi lamang sa damdamin o tradisyon, kundi sa matibay na pundasyon. Ipinapaalala sa atin na bilang bahagi ng sambahayan ng Diyos, tayo ay itinatag sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus mismo ang batong panulukan. Halina at panoorin na natin. Ang batong pinagtayuan, pakinggan nyo. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Pakinggan nyo. Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Siyempre, may fundasyon. Ano mang itatayo, may fundasyon. Tama po ba o hindi? Ano mang itatayo, ay may fundasyon. Ang sabi dito, itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Palagay nyo, ito yung fundasyon, ano? Ayan ang fundasyon. Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan o fundasyon nung saligan. Mga apostol at ng mga propeta. Ayan. Yan po. Yung mga apostol, yung mga propeta, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan o ng pundasyon. Sino yon? Tuloy. Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ay, siya pala yung pangulong bato. The chief cornerstone. Yung pinakamatatag na saligan ng iglesia, si Kristo. Si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Sino ang nakatayo sa kanya? Mga apostol at mga propeta. Kaya imposible si Pedro yung bato. Pati siya nga inilagay doon sa ibabaw ng saligan eh. Di ba si Pedro yung apostol? Yung mga apostol at propeta nakatayo sa ibabaw ng saligan bato. Sino yung saligan? Si Kristo. Hindi pwede si Pedro. Para maging siya ang unang papa sa Roma. Wala nun sa Biblia. Yung palang si Pedro at saka yung mga apostol at saka yung mga propeta nakatayo nga sa ibabaw ng kinasasaligan na si Kristo ang pangulong bato sa panulok. Kaya yung iglesia, itatayo yun sa ibabaw ng bato. At ang bato ay si Kristo. Tama po yan, sabi ng iglesia ni Kristo. Si Kristo ang bato, conforme sila dyan. Kaya lang, hindi sila nagsusuri ng etimolohiya at gramatika. Bakit? Kung si Kristo pala yung bato na pagtatayuan, ang claim nila, si Kristo pa rin ang nagsasalita. At sinasabi ko naman sa iyo, sinasabi ko, first person, sa iyo, second person, na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito. Third person yun eh. Ito eh. Third person. Kung si Kristo nagsasalita at siya pa rin yung bato, dapat ang sabi niya, sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, di ba? Siya bato eh. Kung siya dapat sinabi niya, sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagtayo talaga ng iglesia ay ang Panginoong Jesus. Wala yung first, second, third person. Sa talatang ipapakita ko, binanggit ni Jesus
ang pangalang Hesukristo. Sana hindi na niya binanggit ang pangalang Hesukristo. Sana sinabi na lang niya na ako na iyong sinugo. Kung gagayahin natin ang sinabi ni Brad Ellie, sa talatang ito may first, second, third person rin. Sorry, imbento lang yon ni Brad Ellie. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makapigbagay si Hesukristo. Bakit pa sinasabi ni Jesus ang salitang anak, salitang niya at kanya? Binanggit rin niya ang salitang Hesukristo. Kaya, kesyo hindi diretsahan o kaya'y diretsahan. Iisa lang ang tinutumbok. Siya rin yun. Sana, gano'n, ano? Pero pansinin niyo ang takbo ng pangusap. Ang nagsasalita ay si Kristo, tapos ang kausap ay si Pedro. Tapos, bakit hindi niya sinabing sa ibabaw niya? Siya naman pala nagsasalita. May sikreto rito, mga kapatid. Ano ang sikreto rito? Mag-isip ka lang. Sinasabi ko, may nagsasalita. First person. Sa iyo, Pedro, second person. Na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person. Itatayo ko, sabi ng first person, ang aking iglesia. Sa makatwid, ang may-ari ng iglesia, yung first person. At ang pagtatayuan ng iglesia, yung third person na siyang bato. Kung ang third person na siyang bato ay si Kristo, at ang second person ay si Pedro, si Peter, ang kausap ay si Pedro, sino ang first person na talagang nagsasalita sa talata? Ang sabi ni Kristo, mapalad ka Simon Barjonas, hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Who is the real speaker at that time? It is the Father in heaven. May patotoo ba tayo na talagang nagsasalita rin niyang Ama? Pakinggan nyo sa isang talata ni Juan 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sino ang nagsasalita? Sabi ni Kristo, hindi naman ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin ni Kristo, namutawi sa bibig niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sariling salita yung galing sa Ama yun. May patutoo ba tayo na galing nga sa Ama yun? Pakinggan nyo sa 18:18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Tuloy. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Sabi ng Diyos sa hula, kausap po dito si Moises. Panahon pa ni Moises, matagal pa. Sabi ng Diyos kay Moises, aking palilitawin sa gitna ng iyong mga kapatid ang isang propetang gaya mo, Moises. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig noong propeta na yon. Kanino ho yung salitang nando sa bibig ng propeta? Hindi sa Diyos. Sabi niya sa hula, ilalagay ko ang aking salita sa bibig ng propeta. At
kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Mangyayari ang sino mang hindi makinig sa salita ng propetang yaon na sasalitain niya sa aking pangalan, sisiyasatin ko yun sa kanya. Sino yung propeta na yun na lalagyan ng Diyos ng kanyang salita sa pangalan o sa bibig niya? Pakinggan nyo sa Gawa 3:22,20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Sino yung isusugong propeta lalagyan ng salita ng Diyos sa bibig niya? Si Kristo. Kaya kung magsalita si Kristo, officially, galing sa Ama yun. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, it is just a repetition of what the Father have said long time ago. Sa 9:11 ng Amos, ang sabi ng Diyos, itatayo ko ang tabernakulo ni David na nabuwan. Tatakpan ko ang mga guho niyaon, ang mga sira niyaon aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Kaya may itatayo dahil doon sa nabuwal. Napag-aralan ng iglesia sa ilang nabuwal, nawasak dahil pinagsamantalahan ng matatakaw sa perang mga pastor. Ngayon, dumating si Kristo, sabi niya, itatayo ko. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Kristo. At si Kristo, ang third person, yung ito. Ang first person ay ang Ama, ang second person ay si Pedro, tamang-tama sa gramatika, tamang-tama sa etimologya. Ang Diyos ang nagsasalita. Di halimbawa, sinasabi ko, Diyos yun, sa iyo, second person, na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Kanino ba iglesia? Talaga naman katutubon sa Diyos eh. Hindi ba yung Israel ay sa Diyos? Wala pa Kristo nun sa pagkakatawan tao. Pero meron ng iglesia sa ilang na inakay ni Moises. Kanino yon? Hindi ba sa Diyos yon? Sabi ng Diyos, isa kang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka niya upang maging bayan na sa kanyang sariling pag-aari. Kaya talagang sa Diyos yon. Nagiba, itatayo. Sino magtatayo? De yung may-ari na Diyos, kakasangkapanin lang si Kristo. Kaya pag salita ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, galing sa Ama yon. Iglesia ng Diyos yun eh. Sa Diyos yung yung iglesia na yun, mula pa ng una, itatayo lang. Bakit? Nabuwal. Ngayon, yung itatayong iglesia, hindi pananaiga na ng pintuan ng Hades. Hindi na mawawala. Hindi na masisira uli. Karato-rato ni Ginoong Manalo eh. Ano ikaw nangyari sa iglesia? Nalipol na lubos. Walang natira kahit isa, si Kristo lang. Anong pasugo yon? Tingnan ninyo sa inyong mga TV screens. Ang pasugong ito, na ang iglesia raw na itinayo ni Kristo, nalipol na lubos. Walang natira kahit isa. At ang natira lang daw nag-iisa si Kristo. Yan ho'y maling paniniwala ni Ginoong Manalo na di umano'y sugo. Kung sugo yan, ba't magkakaroon ng paniniwalang ganyan? Nalipol daw lubos, di magkakontra kayo ni Kristo. Kasi sabi nung Ama sa pamamagitan ni Kristo, ang pintuan man ng Hades, hindi mananaig laban doon sa itatayo niya. Paano malilipol yun? Sabi naman ni Manalo yung malilipol na lubos. Sino ang paniniwalaan nyo? Ang Diyos Ama, si Kristo o si Manalo? Ang hirap sa inyo, kung mo iglesia kayo ni Kristo, galit kayo sa akin. Ako hindi. Kaya ako, iwan na muna ho natin at maliligaw tayo ng kapiraso dyan. Ang sabi sa Biblia, ang Ama nga ang may-ari ng iglesia, nabuwal lang. Nang ito'y pagsamantalahan ng mga masasamang mangangaral sa Israel. Isinugo ngayon ang anak para matayong muli sa pamamagitan ng anak na nagsalita ng galing na salita sa Ama, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Kaya doon napapatunayan natin, mali na naman yung doktrina ng iglesia ni Kristo na yun daw iglesia, nalipol na lubos, walang natira kahit isa at si Kristo lang daw natirang mag-isa. Tingnan ninyo sa pasugo. Tingnan nyo sa inyong mga TV screen. Ang iglesyang una, nalulipol na lubos. Yan ho'y kalaban ng sinabi ni Kristo. Pakinggan nyo ang sabi ni Kristo sa Mateo o sa 1, Kapitulo 10 at versikulo 28 hanggang 29. Ganito ang ating maliwanag na mababasa. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay,
kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kita nyo, sabi ni Kristo, yung kanyang mga alagad, bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Kailanmay hindi sila malilipol. Sabi ni Kristo, yung iglesyang itatayo sa ibabaw ng bato, hindi kailanman malilipol yon. Arato-rato, ito si Manalo, nalipol na lubos. Walang natira kundi si Kristo. Kaya kung mo nalipol, kailangang magtayo ako dito sa Pilipinas, sa malayong silangan. Ayun. Kasi kung hindi malilipol, wala siyang karapatang magtayo eh. Naintindihan niyo logic? Kaya niya pinalilitaw na nalipol para magkaroon siya ng papel sa istorya na kailangan magtayo dahil nalipol. Eh, hindi totoo. Sino paniniwalaan nyo? Si Manalo o si Kristo? Sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, hindi sila malilipol kailanman at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ituloy natin sa 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Dakila kay Satanas, dakila kaysa sa demonyo, dakila kaysa Diablo. Ang Ama ko na sa akin nagbigay sa kanila ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Ayun. Pwede mo bang malipol yun? Nasa pag-iingat ng Ama yun? Yung iglesyang itatayo noong panahon ng ating Panginoon Kristo, yung mga alagad na kanyang titipunin, hindi malilipol yun. Hindi sila maagaw nino man sa aking kamay. Sabi ni Kristo, at ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin, lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maagaw nino man sa kamay ng aking Ama. Kaya matutupad yung sinabi niya. Sa ibabaw ng bato, itatayo ang iglesia at ang pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Hindi na mawawala uli yung iglesia na yon. Ha? Yan ang nasa Biblia. O ngayon, ang tanong natin ganito. Kung sinabi ni Kristo na itatayo ang iglesia, salita ng Ama, lumabas sa kanyang bibig. Ang tanong ang susunod siyempre, natayo ba? O itatayo yung sabi eh. Hindi naman sinabi, sa ibabaw ng batong ito, nakatayo na ang aking iglesia. Hindi pa naman eh. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Di may nakabuwal, itatayo. Ano yung iglesia ang nakabuwal? Yung sa Ama, yung sa Diyos. Kailan natayo? Nung panahon ni Moises. Iglesia sa ilang ang tawag. Pinagsamantalahan, nagkahiwa-hiwalay, nangalat. Di nagiba, itatayo ngayon. Ang tanong, natayo ba? O, natayo ba? Baka naman hindi natayo, kaya itong mga born again wala kwenta yung iglesia. Hindi kailangan ng iglesia. Ang kailangan ay kay personal na relasyon sa Ama at sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Sabihin mo hindi kailangan ng iglesia. Ha? Eh sabi ng Ama, sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, itatayo ko ang aking iglesia. Eh di itatayo. Eh tanong, natayo ba? Kung hindi natayo, wala kang kwenta iglesia. Eh pero itatayo, natayo ba? Paano ba kung magsalita ang Diyos at ang Biblia? Anong dapat nating maging pagkakilala? Maling-mali ang mga born again nang sabihin nila na hindi na kailangan ng iglesia. Kaya nga natayo ang iglesia dahil ang iglesia ang siyang magpapakilala sa Panginoong Hesus. Sa salita ng Diyos at sa Biblia. Sa Santiago, ganito ating mababasa sa Kapitulo 4 at versikulo 5. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Oh, nagsasalita ba ang kasulatan ng walang kabuluhan? Pag sinabi ng kasulatan, kayo magdugtog. Sabi ni Santiago, nagsasalita ba ang kasulatan ng walang kabuluhan? Entonces, pag sinabi ng kasulatan, makabuluhan o hindi? Makabuluhan. Nung sabihin sa kasulatan, itatayo ang iglesia, makabuluhan ba o hindi? It is a slap on the face of the Savior. Bakit? Biro mo sabi niya, tatayo. Tapos ikaw naman sasabihin mo, walang kabuluhan. Di ba direktong paglaban yan? Kaya yung sasabihin, yung Papa raw Antikristo. Hindi mo totoo yun. Hindi lang ang Papa Antikristo. Ang daing Antikristo. Pinupukol sa Papa Antikristo. Hindi totoo yan. Mali yan. Maraming Antikristo kasama Papa ron.
Hindi ba? O, tingnan ninyo ang katunayan. Sa isang talata ng unang Juan 2:18. Ganito po ating mababasa. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kita nyo, nung pampanahon ng mga apostol, meron na naglitawag, marami ng mga Antikristo. Sino ang isa sa mga Antikristo? Yung nagsasabing walang kwenta ang iglesia. Ito pong iglesia, isang napakalaking topic sa kaligtasan. Kaya ang sabi ng Diyos, from the ruins of the Israelites, which are called the church in the wilderness, sabi ng Diyos, itatayo ko. But itatayo, this is something very important for Him. Otherwise, ruined na rin lang, giba na rin lang. Kasi pabayaan na lang, wala naman pala kwenta, ba't tatayo pa? Pero kaya itatayo, mahalaga. At ang pagtatayo, hinaluan na ng promise o ng pangako na kahit ang pintuan ng Hades o ng kamatayan ay hindi mananaig laban doon sa itatayo. At sinabi ni Kristo, hindi sila malilipol kailanman. Hindi sila maagaw ninuman sa aking kamay at sa kamay ng aking Ama. Tanong, natayo ba? Ay tatayo Diba? Sabi ng Biblia, mahalaga ang sinasabi niya. Sundan natin. Tatayo mahalaga yun. O ano, natayo ba? Pakinggan niyo sa Gawa 8:1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban na sa mga apostol. Kita nyo, nung araw ikang yon, nangyari ang isang malaking pag-uusig. Laban saan? Laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Natayo o hindi? Natayo. Nasa Jerusalem na. Existing na At nung natayo, inusig ang iglesia na nasa Jerusalem. Tandaan niyo po ang talata. Gawa 8:1. Nang araw na yun ang wikay, naganap ang isang malaking pag-uusig. A great persecution. Napakatinding panliligalig sa iglesyang nasa Jerusalem. Natayo nga pala Nakatayo na. Nasa Jerusalem na. Existing na sa Jerusalem. Tandaan nyo, saan ho natayo? Saan ho natayo? Sa Roma ho ba? Sa Amerika? Sa Pilipinas? Hindi. Saan natayo? Sabi ng Pasyon, magmula sa Jerusalem. Saan mo magmumula? Ayun. Tanyo, kabisado yung Pasyon. Kasi Katoliko karamihan dito Nasa ano yun? Nasa Pasyon. Pakita mo nga yung Pasyon sa screen. Tingnan nyo sa inyong TV screen. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Lahat. At aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Saan mo mag-uumpisa pangangaral? Jerusalem. Kaya doon sa Jerusalem, doon natayo ang iglesyang sinabi at ipinanukalang itatayo. Meron ho ba tayong patutuo sa Biblia na doon nga sa Jerusalem naganap ito? This is a very important historical biblical fact that the first church or the primitive Christian church was there in Jerusalem during the time of the Lord Jesus Christ. Meron ho ba tayong patutuo? Maging sa hula na yung Jerusalem na yon, doon magaganap ang pagtatayo. Sa isang talata ng Awit, 147:2.
Ganito ating mababasa. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Kita nyo, natatandaan nyo yung mga Israelita nagkapangalat? Ha? Na atin sa nabasa at pinag-aralan nakaraang linggo? Meron sinabi dito na itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang tinitipon ng mga natapon. Those scattered sheep in Jerusalem sa Israel. Kaya po, maliwanag na maliwanag ngayon sa Biblia na ang pagtatayo naganap. Natayo nga. Saan naganap? Sa Jerusalem. Natayo o hindi? Kung natayo, natupad ba yung sinabi ng Diyos o hindi? Natupad. Bakit natupad? Sapagkat mahalaga yung sinabi ng Diyos. Kaya natayo. Natayo ngayon sa Jerusalem. Ano nangyari? Inusig. Ulitin nga natin, kapatid na Luz. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ito palang may kagagawa nitong malaking pag-uusig. Ang nag-umpisa si Saulo. Yung sang-ayunan niya, yung kamatayan ni San Esteban. Biro mo, pinatay sa bato ng mga Israelita. Si San Esteban, kauna-una ang martir ng Kristyanismo. Binato na, kasi nakipag-diskusyon si Esteban. Diskusyon na pinanggalingan nito nakikipaglaban si Esteban, hindi sila makapanalo kay Esteban. Ano? Kaya yung, alam mo yung champion sa Biblia, pinapatay yun. Kaya ako, naghahanda na rin ako Ano? Malay mo, di ba, no? Kasi hindi maiiwasan pag nakikipagdiskusyon kagaya ni Esteban, binato hanggang mamatay. Alam nyo, kumampi pa nga itong si Saulo dun sa mga pumatay kay San Esteban. Sabi ng Biblia, si Saulo sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At dahil doon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ano nangyari? Ulitin mo ulit. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ayan, ang nangyari, nung sang-ayunan ni San Pablo ang pagkamatay ni San Esteban, ni Saulo pala, nung sang-ayunan ni Saulo yung pagkamatay ni San Esteban, nangalat ngayon yung iglesia. Inusig na matindi sa Jerusalem. Nangalat, napunta lang Judea, napunta sa Samaria. Alamin nga natin muna, sino ba itong Saulo na to? Na nang-usig? Na natutuwa? Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo. Sino ho yung Saulo? Yun din pala naging Pablo, naging apostol. Nung hindi pa siya apostol, Saulo siya. Talagang taga-usig siya ng iglesia. Pero bandang huli, naging apostol siya ni Kristo. Siyang nang-uusig. Kaya ako naniniwala. Yung mga pastor ng iglesia ni Kristo, nagalit sa akin, darating din ang araw, makakasama ko kayo pag nabuksan na ang inyong mga mata, na si Ginoong Manalo pala'y hindi sugo ng Diyos dahil mali ang itinuro sa inyo. Di ba, no? Makita nyo, darating ang araw. Yung mga nang-uusig dito sa samahang ito, sasama rin kayo sa akin. Ako naaawa sa kapwa Pilipino, sa pagiging makadiyos natin, biktima tayo ng mga walang hiya. Nagiging biktima tayo ng mga mapagsamantala at mga walang hiya sa reliyon. We are being praised. We are falling prey to those who want profit in religion. Kaya nakakapangilabot isipin, ang Pilipino naghahanap ng Diyos, ang natuklasan mga halimaw. Ang karamihan natuklasan, nakasama ang mga halimaw sa pananampalataya. Sabi nga ni Kristo, grievous wolves. Mga lobong ganid. Lobong ganid, matatakaw na lobo. Ganid, ano ba yung ganid? Hindi ba yun ay mas malalim na katakawan? Kasi sa Tagalog, yung matakaw, mababaw-babaw yun. Pero pag ganid na, talaga swapang na yun. Kahit sinisila nun. Ngayon, napunta naman tayo dyan, hindi ba tayo nasa iglesia kanina, no? Na yung palang iglesia, si Saulo, na siya rin naging Pablo bandang huli, siya pa ang unang-unang kaaway ng iglesia. Kaya nung si San Pablo ay matawag
pumasok na sa iglesia, nagsisisi. Nangumpisal pa nga siya sa mga miyembro 1:13 ng Galacia. Tingnan ninyo, alin yung iglesyang inusig niya nung siya si Saulo pa na mang-uusig? Ano yung iglesyang inusig niya? 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Alin ho ang inuusig ni Pablo? At gusto niyang malipol? Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhas. Palibhas ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbuhod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nung kasalukuyang nang uusig siya, doon sa mismong aktong inuusig niya ang iglesia ng Diyos, minagaling ang wika ng Diyos na ako'y tawagin. Tinawag. Saan ho siya tinawag? Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:1 hanggang 2 kung saan tinawag si Apostol Pablo. Basa. Si Pablo na tinawag ng maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid Saan tinawag? sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makapitbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kita nyo, saan ho tinawag si San Pablo? Natawag din siya bandang huli sa iglesia ng Diyos Ha? Kaya ho, alin ang inusig niya? Yung iglesia ng Diyos, ayon sa Galacia 1:13. Saan din siya natawag? Sa iglesia rin ng Diyos, ayon sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ikalawang Tesalonica 1:1 hanggang 2, unang Tesalonica 1:1 hanggang 2. Yung inuusig niyan dati, doon din siya tinawag. Alin yung iglesyang natayo sa Jerusalem? Inusig ni Pablo. Ano inusig ni Pablo? Sa makapitang natayo sa Jerusalem, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos. Yun ang inusig ni Pablo Di ba? Ating isa-isa no? Di ba nung usigin niyang iglesyang nasa Jerusalem, nangalat ang wika? They were scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Nang usigin, nangalat, napunta ng Judea, napunta sa Samaria. Ang tanong, kung hahanapin mo yung nanggaling sa Jerusalem, inusig, nangalat. Saan napunta? Sa Judea. Saan ka pupunta kayo? Para makita mo yung nanggaling sa Jerusalem. Saan nyo susundan? Halimbawa, yung mga kalabaw ni Pedro, hinagad ng mga aso, nabulabog, napunta ng Novaliches. Hahanapin mo ngayon yung mga kalabaw ni Pedro. Saan ka pupunta? Pag pumunta ka sa Pasay, may kalabaw doon. Hindi yun yung kay Pedro. Tama o hindi? Para makita mo, yung talagang kalabaw ni Pedro na nanggaling doon sa Quezon City, pumunta doon sa San Francisco, pumunta ng Novaliches, punta ka sa Novaliches. Sabi sa Biblia, yung iglesia natayo sa Jerusalem, inusig, nangalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Alamin natin, anong iglesia ngayon yung nasa Jerusalem, inusig, napunta ng Judea, napunta sa Samaria? Aling iglesia yon? Basahin ho natin sa Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Ano ho yung napunta sa Judea? Ayon. For ye, brethren, became followers of the churches of God in Christ Jesus, which are in Judea. Kayo'y nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Alin ho yun?
Yun ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nasa Judea. Yun din ang nakarating sa Samaria. Yun din ang nakarating sa Asia Minor. Sa pangangaral ni San Pablo. Kaya nakarating sa Thessalonica yun. Iglesia ng Diyos din. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa mag-ama, no? Sa mag-ama. Hindi solon-solon ni Kristo. Hindi kagaya ng claim ng iglesia ni Kristo. Si Kristo raw may-ari ng iglesia. Mali. Hindi totoo. Siya pala may-ari na iglesia. Kanya iglesia. Ba't binili pa niya? Siguro, sira lang ang ulo ng tao na kanya na bibilin pa niya. Pag iyon, di mo na binibili. Hindi naman kay Kristo talaga yung iglesia. Umpisa nun sa Diyos yun eh. Doon pa sa Israel, sa Diyos na yun. Kaya nga, naging kay Kristo Jesus. Kaya nga, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Binili ni Kristo. Yan ang dapat nating makita sa pamamagitan ng kanya sariling dugo. Anong katunayan, mga kapatid? Na yung iglesia nga, sa mag-ama yun. Sa ama't kay Kristo. Dalawa sila. Ang ama may-ari, si Kristo ang administrador. Hindi ang may-ari si Kristo lang. Pakinggan nyo, sa 17:11 ni Juan, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yung nasa Biblia. Hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin natin. At wala na ako sa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sino? Yaong mga ibinigay mo sa akin. Kanino? Sa Ama. Ibinigay mo sa akin. Tapos? At ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin. At ako'y lumuluwalhati sa kanila. Yung iyo, lahat ng bagay iyo. Ang iyo, akin. Ako'y lumuluwalhati sa kanila. Kaya sa dalawa Ilan ang may-ari? Dalawa ang Ama saka si Kristo. Ang natayo dito sa Pilipinas, Iglesia ni Kristo. Walang Jesus. Wala. Walang Ama. Ano yun? Hindi ulila yung Jesus mo. Nasa Biblia, Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Churches of God which in Judea are in Christ. Ang sabi doon sa Biblia ang Ingles. Sa Kastila ang nakalagay, Iglesia de Dios en Cristo Jesus. Yan ang nakalagay. Tingnan ninyo. Kaya nga makatwiran Sa Diyos talaga ang umpisa niyan Yan ang Israel. Sa Diyos yan. Wala pa si Kristo nun sa pagkakatawan tao. Meron ng iglesia. Iglesia ng mga panganay. Iglesia sa ilang. Nung bumanawag si Kristo para tipunin muli yan, ang tawag ngayon ng Biblia ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron ho ba tayong patutuo na sila talagang dalawa may-ari niyan? Pakinggan nyo sa 2 Thessalonica 1:1. Ganito ating mababasa. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica Kanino? na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ilan? Sa iglesia ng taga-Thessalonica, nasa Diyos na Ama at sa Panginoon Kristo. Sa unang Thessalonica 1:1, ano naman ang sabi? Pakinggan nyo. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica. Kanino? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kanino po ang iglesia? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kaya yan, tinatawag sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinatawag sa Biblia. Iglesia ng Diyos na buhay. Kasi ang Ama naman talaga original na may-ari dyan sino tututol dyan? Miski naman ang Iglesia ni Kristo mangangamuti kayo pag tinutulan niya. Hindi kamuting kahoy, kamuting baging ang labas nyo. Sino nagtatak ng Jerusalem? Ng bayang Israel, sino nagtayo? Ang iglesia, sino? Mga mo pa rin, hindi nagbabago yun. Ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ano opisyal na pangalan? Dapat ang opisyal na pangalan kasama Diyos. Pero ba naman opisyal na pangalan? Alin ang opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Kristo, 16 na Roma. Pakinggan nyo, tingnan ninyo sa inyong TV screen. Kaya iglesia ni Kristo,
yung opisyal na pangalan kasi ito ay ang pangalang ipinambati sa lahat. Roma 16:16. Tingnan mo kung gumamit ng Biblia si Ginoong Manalo. Napakalayo. Malayo. Kaya daw Iglesia ni Cristo, opisyal na pangalan, kasi yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Roma 16:16. O, di basahin nga natin na Roma 16:16. Meron bang pangalang ipinambati ron? Ipinambati pa yung pangalang Iglesia ni Cristo ron? Pakinggan nyo. Mangagbati ang kayo ng banal na halik. Alin ho, pinambabati ron? Hindi pangalan ng pinambabati ron, banal na halik ang pinambabati. Tinan mo ito si Ginoong Manalo kung magligaw ng tao. Ang nakasulat, mangagbatian kayo ng banal na halik. Yan ay kaugalian ng mga Hudyo. Bumabati sila sa kanilang kapwa Hudyo sa pamamagitan ng halik. Ito ang mga kaugalian ng mga Hudyo na binaggit ni Jesus. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Tatakwat, dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Tatakwat siya. Buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo. Tatapwat, pinahiran niya ng ungguwento ang aking mga paa. Kaya sinabi ni Brad Ellie na ang pinangbati ay banal na halik. Kasi, ganito sila bumati ng banal na halik. Mga kapatid na nasa Amerika, binabati namin kayo ng banal na halik. Ganoon sila magbatian ng banal na halik. Sinasalita nila ang salitang banal na halik. Hindi gaya na nasa taga-Roma, inutusan sila na magbatian ng banal na halik. Literal na halik yan para iparamdam nila ang pagmamahal sa kapatid. At wala namang Suryanong sumisigaw nun laban sa sinasabi nila. Kaya yung sabi nila, ang lahat ng kaaway mo'y mawawala. Hoy, mali. Kaya ikaw ngayon, wala nang pupwede sa iglesia. Anong walang pupwede? Ako, andito ako. Oh. Babasahin yung hula, hindi naman ukol sa kanya yon. Kay Kristo ukol yon. Si Kristo sinasabihan ng Diyos noon, hahanapin mo yung mga kaaway, sila'y wala na. Kay Kristo yon, hindi sa inyo yon. Ang katunayan, hindi kayo nawawalan ng kaaway. Nung wala pa si Soriano, ang kaaway nyo, yung mga nauna. Ngayon, mas matindi ngayon. Bakit? Yung hindi napuna nung mga unan yung kaaway, pinupuna ko ngayon. Anong pinupuna ko? Isa sa pinupuna ko. Sa 16:16 na Roma, ayon sa iyo, Ramos, ang iglesia, ang pinambati sa lahat na pangalan ng iglesia ni Kristo. Meron ka bang nabasa sa Roma 16:16 na ang ipinambati ay pangalan o banal na halik? Sagot! Sumagot ka! Tiyak na tiyak, wala kayo sasagot. Bakit? Ang ipinambati hindi naman banal, hindi naman pangalan Sasabihin, kaya daw Iglesia ni Cristo, opisyal na pangalan, yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Hindi totoo yun. Ang ipinapambati sa Roma 16:16, yung banal na halik, nangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi singular, ha? Hindi Iglesia ni Cristo na kagaya ng inilagay nyo sa kapilya. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. Mga Iglesia ni Cristo, hindi singular. Plural. O ano yung mga Iglesia ni Cristo na yon? Asan yon? Bumabati sa Roma ng banal na halik. Sabi sa Roma, kayo mga taga-Roma, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Tanong, asan yung mga Iglesia ni Cristo na yon na bumabati sa Roma? Asan yon? Pakinggan nyo sa Galacia 1:22. Ganito ating mababasa. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Alin yun? Yung mga iglesia ni Kristo, pawang kay Kristo, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ano pangalan ng mga iglesyang nasa Judea na pawang kay Kristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Pakinggan. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos
na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo, nasa Judea yon. Anong pangalan nun? Iglesia ng Diyos. Nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa mag-ama yon. Hindi sarili ni Kristo yon. Dahil ang talagang karangalan ng pagmamayari sa iglesia ay nasa katutubong nasa Ama. Sapagkat lahat ng bahay ay may nagtayo, dadapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya po ang iglesia, ang opisyal na pangalan yan, sa Diyos yan. Ngayon po ang dapat nating makita. Ngayon, meron ho ba tayong patutuo sa Biblia na mali ang paniniwala ng iglesia ni Kristo na ang opisyal na pangalan ni iglesia ni Kristo? Anong patunay sa Biblia ang mali yan? Hindi pa ho tayo nangangalahati. At anong patutuo sa Biblia na yung iglesia na yun hindi nawala? Existido yan. Sa lahat ng panahon, mula nang itayo ni Kristo, hindi mawawala yan. May patutuo ba tayo sa Biblia? Tao lamang ang nagpapagalingan sa opisyal na pangalan ng iglesia. Ang pangalan na iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo ay parehong tama yan. Ang iglesia kasi ay katawan ni Kristo. At ang naghanda ng katawan ni Kristo ay ang Diyos. Kaya ang iglesia ay parehong pag-aari ng Diyos at ni Kristo. Talagang ganon. Ginagamit minsan ng tao ang pangalan ng Diyos at ni Kristo. At anong patutuong hindi iglesia ni Kristo ang opisyal na pangalan niyan? Atin pong pag-aralan niya sa susunod nating pagtatanghal. Huwag mo kayong bibitaw sa programang ito. At ako naniniwala, hindi ako ang magpapaliwanag sa inyo. May Diyos na nagbubukas ng isip ng tao upang makilala niya ang tunay na katotohanan. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.